Konnichiwa minasang. At dahil wala na naman tayong pasok ngayon, syempre gagala tayo. Pero dito lang kami gagala sa lugar namin kasi hindi pa namin i-explore yung mga ibang lugar dito. Actually hindi rin namin alam kung saan kami pupunta. Bahala na siguro kung saan kami mapadpad. Ganito lang talaga yung trip namin kapag walang pasok. Gusto rin kasi namin ma-explore tong lugar namin. Kaya every time na wala kaming pasok, kung saan kami pupunta. Minsan nga naliligaw-ligaw pa kami. Tapos dito nga kami napadaan sa way na to. Kaya naisipan namin dumiretso na rin kami sa malapit na Philippine store dito. Kasi baka sakaling may mabibili kami ron. Tsaka gusto ko rin matikman yung balot nila ron kasi ang alam ko may balot din silang tinitinda doon. And by the way guys, ang gamit nga pala natin ngayon is yung ating electric kickboard scooter. Bali hindi niya kailangan ng menkyo or driver's license kasi ang maximum speed niya is 20 lang. And ang distance na kaya niyang takbuhin is around 25 kilometers to 30 kilometers. Depende po yan sa timbang niya. Kaya kung mas magaan ka, mas malayo yung mararating mo. And by the way guys, ito nga pala yung kasama natin, si Senpai Angelo and si Kensang. And sad to say, sarado yung Philippine restaurant na napuntahan namin. Kaya kung saan na lang kami nagpunta. Tapos nadaan na namin to. Mga damo lang sa kanila yan pero ang gaganda kasi ang daming bulaklak. Pag ganitong month kasi or season, sobrang dami talagang bulaklak sa mga kalsada. Ikaw na lang talaga ang magsasawa. Tulad nito, sa anime ko lang nakikita to. Pero in reality ang dami niyan sa daan. Halos hindi na nga nila mapansin dito yan kasi sobrang gaganda rin naman talaga ng mga bulaklak nila dito. Tapos hindi nga namin alam kung saan talaga kami pupunta kaya nagdire-diretso na lang kami. Bahala na siguro kung maganda ligaw-ligaw kami. Siguro nasa 7 kilometers na nga yung layo namin simula sa apartment namin. At sa point na to, medyo naliligaw na kami dyan. Pero dire-diretso pa rin kami. Kasi hindi naman kami kinakabahan kasi medyo pamilyar naman kami sa mga landmark na mayroon dito sa amin. Nag-enjoy lang talaga kami, lalo na kapag unfamiliar na yung mga lugar na nadadaanan namin. Yung tipong naliligaw na. Mas feel kasi namin yung vibes kapag ganun. Tapos may nadaanan niya kami ritong ilog na ang daming isda, sobrang lalaki pa. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. At kahit saan ka magpunta na ilog dito sa lugar namin, marami kang makikitang ganyang isda. Sobrang dami kasi nila, tapos hindi sila hinuhuli, kaya padami sila ng padami. Tapos sobrang lalaki pa. Tapos ang dami mo ring makikita mga pagong sa mga ilog nila. Tsaka kahanap namin ng Jido Hambaiki. Nakaabot na kami rito sa Aeon Mall. Medyo malayo na to simula sa apartment namin. Siguro nasa 9 kilometers na. Tapos dahil medyo tanghali na at medyo mainit yung panahon, nag-Jido Hambaiki muna kami. Medyo tanghali na rin kasi kaming nakalabas, kakahanap ng lugar na pupuntahan. Yun nga lang, wala talaga kaming mahanap. Kaya lumabas na lang kami at bahala na si Batman kung saan kami mapapadpad. Tapos nag-decide na rin kami na pumasok sa loob. Total hindi pa rin naman kami nakakapasok sa loob ng Aeon Mall. At ito nga pala yung mga price ng mga Nike nila rito. Kadalasan is puro Air Max, around Ichimang to Ichimangoseng. Pero bago ang lahat, outfit check muna tayo. At dito naman sa loob ng Uniqlo, around 1,500 yen to 2,000 yen yung mga price ng mga t-shirt nila rito. Mga Mickey Mouse yan at yung iba mga anime. Medyo magaganda rin siya kaso hindi ako bumili. Kasi wala rito yung mga anime na gusto ko. Tsaka worth it naman yan kung bibili kayo kasi malambot yung tela niya. Tapos Uniqlo yan. At dahil medyo mababa ang palitan ng yen to peso ngayon, around 500 pesos yan sa Pilipinas. At kung mahilig kayo sa cargo pants, meron sila rito around 4,000 yen. Or kung i-convert natin sa Philippine peso is 1,400. Tapos napadaan na naman kami rito sa mga claw machine. Kaya nabudol na naman kami. Tulad nito si Ken, naka-4 na try nga siya. Kaso hindi naman niya nakuha. 100 yen nga pala yung isang try dyan. Naka-4 na try si Ken kaya naka-400 yen siya. Kaya ako naman yung sumubok. At sa ibang claw machine ako nag-try kasi mas madali rito. Kaso hindi ko rin naman nakuha. Kaya lumipat ako rito sa chocolate. Kaso ang daya, nakatape pala yung chocolate kaya hindi mo makukuha yan. Tapos nagtry ako rito sa kabilang mga chocolate. Tapos ayun, nakakuha ng isa. Di na rin kami nagtagal, umuwi na kami. Kasi wala namang kakaiba sa mall na to. Parang ordinary na mall lang siya. Around 10 kilometers na nga pala yung natakbo namin. Pero 1 bar pa lang yung nababawas sa battery ko. Dumaan pala kaming 2nd Street tapos meron dito 11 Pro ni mga Yongseng. Or in Philippine peso, 8,800 lang. Medyo mura yung mga cellphone dito. Kaya kung may kakilala kayo rito, dito na kayo magpabili. Tapos ang price ng mga MacBook nila rito is around
Ni Mang Haseng lang or in Philippine peso, around 10,000 pesos lang yan. Mura na yan kumpara sa iba. Tapos meron sila ritong ni Mang Niseng na road bike. Carbon Lodi. In Philippine peso, around 8,000 pesos. Sulit na yan sa road bike na naka-carbon. Sabi ko nga sa sarili ko, kung may budget ako para dyan, bibiling ko talaga yan. Dumaan na rin kami sa supermarket bago umuwi. At dito nga pala sa supermarket malapit sa amin is marami silang mga Philippine product tulad ng sinigang mix, magic sarap, ligo, pancit canton, toyo at marami pang iba. Kaso di na ako numili ng marami kasi medyo mahirap dalhin. Kasi ang gamit natin ngayon is electric kickboard scooter. Nakabike talaga kasi kami kapag namimili. Dumaan na lang din talaga kami sa supermarket para di naman sayang yung labas namin. At buti na lang din, medyo malapit na kami sa apartment. Nabalatan kasi ng gulong yung kasama namin. Kaya sinamahan na lang din namin siyang maglakad. Ganyang kasolid yung samahan namin dito. Parang magkakapatid na ngayon turingan namin sa isa't isa. Bago matapos ang vlog na to, don't forget to follow, like, and share ang mga video natin. Thank you for watching. See you next vlog.